Alam mo, Tina, naranasan ko na mamuhay sa ibang bansa. Napakahirap. Pero alam mo kung magninegosyo ka pa, mas lalong mahirap. Kaya mga kasambahay, abangan niyo po ang panibagong storya na magbibigay sa inyo ng inspirasyon sa buhay. Ako si Jonathan Silvestre. At itutuloy po natin ang nabitin nating usapan pagdating sa pagpaparehistro ng inyong kooperatiba. Ako si Tina Marasigan. Dito lang sa Inspirational Business Program na may public service, na bida sa negosyo, At bida sa pag-asenso, Bidang Pinoy! Mabait ko talaga ang Diyos. Alam mo, Jonathan, kakaiba yung storya ng bidang Pinoy natin ngayon. Kasi alam mo ba, maraming beses siyang niloko yung mga tauhan niya. Pero still, willing pa rin siyang magbigay ng tiwala dito sa panibagong negosyo na tinayo niya. Di lang yan pagdating sa pagtulong sa pakikipagkapwa-tao, bukas ang kanyang palad. Alam mo ba yung bidang Pinoy natin, nagsimula lang siya mag-fabricate ng machine. Tapos ngayon, ang dami niya na negosyo. Maraming pinagdaanan ng ating bidang Pinoy. Andyan yung pagsubok, pero hindi siya nagpatalo, bagamat nagsumika pa siya. Tama ka dyan, Jonathan. Kaya kilalanin na natin ang ating Bidang Bidang Pinoy! Pinoy! Galing sa isang mahirap na pamilya sa China si Gary Ang. Kaya nagdesisyon siyang makipagsapalaran at magpursigi upang makaahon sa buhay. Una-una yung pamilya ko, gusto din na ako makakumita para makaumasenso yung pamilya. Nang nagdesisyon pumunta sa Pilipinas at magnegosyo, alam niya sa kaniyang sarili na magiging mahirap ang pamumuhay dito dahil sa di nakasanayang lengguwaheng ginagamit. Yung manager niya mismo lumoko sa kanya. Unti-unti, kapag nagdi-deliver ng drum, hindi niya ipinapasok kay Gary. Hanggang sa dumating yung panahon, unti-unti nawala kay Gary, napunta na rin mismo sa manager niya. Yung business niya, pinaghirapan niya. Yung panahon ng kahirapan, lahat ng meron ako maliit ng machine shop. Halos lahat mga machine, nabenta ko na lahat. Marami ring sinubukan negosyo si Gary, ngunit halos lahat ay nalugi at kung minsan ay naluloko pa siya ng mga kasosyo. Yung isang drum ko, negosyo, hindi maganda takbo dahil niloloko ako yung katiwala ko. Dahil dito, unti-unting naubos ang kanyang ipon, pati na ang lahat ng kanyang mga na-invest na gamit. Siguro masyado ko tiwala. Hindi ko nga ng chichik sa mga ginagawa niya. Doon na ako nakulang. Masyado bitawan sa lahat mga bagay. Pati pera, pati mga customer, sila lang mismo nakakausap. Sa kabila ng kaliwat ka ng problema, hindi siya nawala ng loob at magpatuloy pa rin. Hanggang sa isang blessing in disguise ang dumating sa kanyang buhay. Yung isang tao na hindi ko kakilala, may napakilala sa akin. May kailangan sila ng machine. Sa advertising yun eh. Tinawagan siya kung meron daw ba silang ganitong uri ng makina o order siya. Eh meron naman siyang ganun eh. Si Gary Ang kasi, kahit wala, basta in-order sa kanya, meron. Ginagawa niya ng diskarte yun. Kahit wala. Tapos saka siya ngayon gagawa ng paraan, siya sa kukuha. Yung mismong taong yun, nag-down deposit sa kanya. Yung pinandown sa kanya, hindi lang 100,000, milyon yun eh. Sumobra pa doon sa pinambili niyang machine. Dire-diretso na yung ano niya. Yan, nakabili uli siya ng mga makina para makapagpatuloy siya sa negosyo niya. Kahit umasenso na ang pamumuhay ng ating bidang Pinoy, hindi pa din niya nakakalimutan ang kanyang pinanggalingan at patuloy pa rin sa pagtulong sa kapwa. Una-una, parang makatulong sa pamilya rin, di ba?
Pangalawa, sa isip ko, sa puso ko, kung mayroon ako kumikita para makatulong sa mas mahirap sa iyo. Yan ang nakalagay sa puso ko. Si Gary, Chinese mang maituturing, ngunit tunay na bidang Pinoy. Susunod sa Bidang Pinoy. Abangan mamaya ang payong pangnegosyo ni Mr. Gary Asido at ituturo na ang tamang pagpaparehistro sa CDA